Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Kahit ang maliit na babae ay tumigil sa pag-iyak sandali. Hindi mo basta-basta maaalis ang bata, sabi ni Maria, halos pabulong na. Ito ang tahanan mo, ang pamilya mo. Anong pamilya? Bulong ni Elias, habang isinasara niya ang kanyang duffel bag. Ang totoong pamilya ay hindi nagiiwanan sa labas para magpalamig. Pumunta ka, kunin mo ang gamit mo, sabi ko. Inilalagay ang kamay ko ng mahigpit sa balikat ni Elias, itinutulak siya palayo sa lamesa ng hapunan at patungo sa hagdanan. Maghanda ka, aalis na tayo. Sinundan kami ni Maria, ang boses niya ay tumataas na may kasamang takot. Tay, hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo basta-basta maaalis ang anak ko. Kaya ko at gagawin ko. Patuloy ako sa paglalakad, nananatiling nasa pagitan ni Elias at ng pamilya. Maliban kung mas gusto mong tawagan ko ang mga autoridad at hayaan silang mag-ayos nito. Mabilis na umakyat si Elias sa hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi sigurado. Narinig ko ang mabibigat na yapak ni Rodolfo sa likuran namin, ngunit hindi ako lumingon. Ito ay sigaw ni Rodolfo mula sa ibaba. Ipapahuli kita sa pulis. Sige, good luck sa pagpapaliwanag sa mga pulis kung bakit ang apo ko ay nakaupo sa labas sa temperaturang halos nagyeyelo sa loob ng 4 na oras. Nakarating kami sa itaas at sumunod kay Elias sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Ang silid ay halos kasya lamang para sa isang twin bed at maliit na dresser. Walang nakita kong heating vent at ang iisang bintana ay nakaharap sa hilaga, nagpapasok ng pinakamalamig na hangin. Mukha itong imbakan kaysa silid tulugan at malinaw na ito ang pinakamalungkot na silid sa bahay. Dito ka natutulog? Tanong ko. Tinitingnan ang mga gamit na kakaunti at mga dingding na walang dekorasyon. Tumango si Elias na naglalabas na ng mga damit mula sa dresser at isinusuot sa duffel bag. Sabi ni Rodolfo, ang basement ay para sa mga bisita at ang kabilang silid sa itaas ay para sa kapatid ko. Pero hindi niya tinawag na, kunin mo lahat ng mahalaga sa iyo, sabi ko, nagbabantay sa pasukan. Hindi na tayo babalik para sa anuman. Maria, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Lumitaw si Maria sa pasukan, may mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Ito ang bahay mo, ang pamilya mo. Anong pamilya? Bulong ni Elias. Ang totoong pamilya ay hindi nagiiwanan sa labas para magpalamig. Sinisikap lang niyang turuan ako ng responsibilidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng tumingin si Elias sa kanyang ina at nakita ko ang 3 taon ng sakit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ina, sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo na kailangan kong matulog sa garahe dahil nakalimutan kong maghugas ng baso. Isang baso lang. Hindi iyan normal. Nag-iba ang mukha ni Maria. Siya lang. Sinisikap niyang maging mas mabuti ka. Gusto kanyang maging mas mahusay. Gusto niya akong mawala, sabi ni Elias ng mahina. Isinasara ang kanyang bag. At alam mo yun, ina. Bumaba kami ng tahimik. Si Rodolfo ay naghihintay sa ibaba na parang bouncer. Umalis ka sa bahay ko, bata. At huwag ka nang babalik kailanman. Sige, okay lang sa akin, sabi ni Elias. At narinig ko ang tunay na lakas sa kanyang boses sa unang pagkakataon sa buong araw. Ang pintuan sa harap ay nakabukas pa rin mula nang sinipa ko ito. Ang lamig ay pumapasok sa bahay at nagpapalipad sa mga dekorasyon na parang mga dahon na mamamatay. Nakita ko ang aking truck sa driveway. Umaandar pa rin ang makina. Ang usok ay nakikita sa napakalamig na hangin. Maria, tawag niya habang papalapit kami sa pinto. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Huminto siya, lumingon para tignan ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Kung mahal mo ako, ina, hindi mo sana ito hahayaang mangyari. Naglakad kami patungo sa aking truck ng tahimik. Ang aming hininga ay nakikita sa nagyayalong hangin. Inihagis ko ang bag niya sa bed at inalalayan siyang pumasok sa passenger seat, pagkatapos ay naglakad papunta sa driver's side. Sa pamamagitan ng salamin sa harap ng bahay, nakita ko ang pamilya na nakatayo pa rin sa pasukan. Umiiyak si Maria, si Rodolfo ay namumula sa galit. Ang maliit na babae ay sumisilip sa sulok. Handa ka na ba? Tanong ko. Inilalagay ang truck sa reverse. Handa na ako sa loob ng 3 taon, sabi ni Elias. Hinigpitan ng hawak sa aking coat. Umatras ako mula sa driveway at bumaba sa kalsada.
Dumaan sa ibang mga bahay na may dekorasyon kung saan malamang ay tinatapos ng normal na mga pamilya ang kanilang hapunan ng pasasalamat sa kapayapaan. Ang radyo ay tumutugtog pa rin ng classic rock. Ang heater ay gumagana ng perpekto. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, mukhang nakakahinga na si Elias. Salamat sa pagpunta para sa akin, Lolo, sabi niya ng mahina habang binabagtas namin ang pangunahing kalsada patungo sa highway. Dapat mas maaga akong pumunta, sabi ko, nangangahulugan ng bawat salita. Dapat kong nakita kung ano ang nangyayari. Sinubukan kong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano. Tahimik kaming nagmaneho ng ilang minuto. Ang pamilyar na bigat ng responsibilidad ay dumapo sa aking mga balikat na parang favorite quilt ni Teresita. Ang batang ito ay nangangailangan ng proteksyon, nangangailangan ng ligtas na lugar para gumaling at lumaking lalaking nararapat siyang maging. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kolehiyo, sabi ko nang kami ay pumasok sa highway, I-75 South. Ano ang kinukunan mo ng kurso? Engineering, mechanical engineering, tulad ng ginagawa mo sa pabrika, tulad ni Lolo. Ngumiti ako, iniisip si Teresita at kung gaano siya magiging mapagmataas. Aayusin natin ang matrikula, huwag kang mag-alala tungkol diyan. Lolo, ayaw kong maging pabigat. Anak, hindi ka pabigat. Ikaw ay pamilya at ang pamilya ay nag-aalagaan sa isa't isa. Ang aking driveway ay mukhang mas maliit kaysa dati na may 2 truck na magkatabi. Ngunit ang bahay mismo ay tila nagniningning sa pagtanggap habang papalapit kami. Iniwan ko ang ilaw sa porch dahil sa nakasanayan at ngayon ay nagpapasalamat ako para sa maliit na ilaw na iyon na tumatagos sa dilim ng taglamig. Welcome home, Lolo, sabi ko, tulungan si Elias na dalhin ang kanyang bag sa pintuan. Ang susi ay madaling umikot sa kandado at ang mainit na hangin ay sumalubong sa amin nang kami ay pumasok. Ang bahay ay amoy kape at ang natitirang bango ng lavender sachet ni Teresita. Hindi ito marangya, isang simpleng ranch house na may kupas na kasangkapan at alpombra na nakakita na ng mas magandang araw, ngunit nabayaran na ito at amin ito. Naaalala mo pa kung nasaan ang tanong ko, sinisindihan ang mga ilaw habang papasok kami sa sala. Opo, sa may pasilyo, sa tabi ng kwarto ninyo. Tumingin si Elias sa paligid na may malinaw na ginhawa. Ang init dito, dinala ko siya sa guest room at tinulungan siyang mag-ayos. May mga dagdag na kumot sa aparador kung kailangan niya. Ang silid ay simple ngunit komportable. Isang double bed na may isa sa mga quilt ni Teresita, isang dresser, at isang reading chair sa tabi ng bintana. Ang mga larawan ng mga pagtitipon ng pamilya ay nakahanay sa mga dingding, kabilang ang ilang larawan ni Elias sa iba't ibang edad. Dito na ang kanyang kwarto tuwing bumibisita siya at ang makita siyang naririto ngayon ay tama sa paraang walang naramdaman na tama mula nang mamatay si Teresita. Magluluto ako ng hapunan, sabi ko. Walang bongga. May manok ako sa, pwede po ba akong tumulong? Tanong niya at nakita ko kung gaano siya kadesperado na maging kapakipakinabang na gusto niyang mapatunayan ang halaga niya. Sige. Pero hindi mo kailangang gawin. Ito na ang bahay mo ngayon, hindi ito trabaho. Nagtulungan kami sa kusina at unti-unting nawala ang tensyon sa balikat ni Elias. Tinunaw ko ang manok sa microwave habang hinuhugasan niya ang mga gulay at gumalaw kami ng may madaling ritmo ng mga miyembro ng pamilya na nagluto ng magkasama dati. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga nangyayari, sabi ko habang tinatimplahan ang manok. Simulan mo sa simula. Noong ikinasal ang nanay mo kay Rodolfo. Sandaling natahimik si Elias, nag-iisip kung gaano karaming sasabihin. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Maliliit na komento tungkol sa maling paglalagay ko ng baso sa gaano kalaki pa. Kinokontrol niya lahat. Kailan ako kakain, ano ang kakainin ko. Kailan ako pwedeng maligo, kailan ako pwedeng gumamit ng telepono. Lumiliit ang boses ni Elias habang nagpapatuloy. Pinipilit niya si Mommy na pumili sa pagitan niya at sa akin, at pinili niya siya. Kinailangan kong itigil ang pagtimpla ng manok sandali at humawak sa counter. Ano ang ibig mong sabihin? Pinili niya siya. Noong huling Pasko na bumisita ka, naalala mo ba kung bakit ako tahimik sa hapunan?
Sinabi ni Rodolfo na bawal akong magsalita maliban kung may direktang tanong sa akin. At hindi sinabi ni Mami na pigilan siya. Tumama sa akin ang alaala na parang sampal. Inakala kong si Elias ay nagiging tipikal na moody teenager lang. Natawa pa ako kay Teresita tungkol doon mamaya. Sinabing hindi na alam ng mga bata ngayon kung paano makipag-usap. Bakit hindi lumalaban ang nanay mo sa kanya? Takot siya. Nagsimulang maghiwa ni Elias ng mga karot nang may mekanikal na pagiging eksakto. Sinabi niya sa akin minsan na kung iiwan niya siya, mawawala ang bahay at kailangan niyang bumalik sa... Ipinasok ko ang manok sa oven at nagsindi ng apoy sa fireplace ng sala. Ang pamilyar na ritual ng pagsisindi ng dyaryo at pagpapatong ng kahoy ay nakatulong upang pakalmahin ang aking mabilis na pag-iisip. Halika at umupo ka sa tabi ko, sabi ko nang matatag na ang apoy. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga magagandang bagay. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa paaralan, tungkol sa mga kaibigan mo. Umupo kami sa mga komportabling upuan sa tabi ng apoy at sa unang pagkakataon sa buong araw, ngumiti si Elias. Naka-dean's list ako noong nakaraang semestre at mayroon akong kaibigang si Jake na nagtuturo sa akin maggitara. Gusto talagang matuto ng gitara ng lola mo, sabi ko. Itinuro ko ang isang naka-frame na larawan sa mantel na nagpapakita kay Teresita noong siya ay 20 taong gulang, tumatawa at may hawak na acoustic guitar. Sinabi niya na ang musika ay ang wika ng kaluluwa. Naaalala ko siyang sinasabi iyon, pinag-aralan ni Elias ang larawan ng may bagong interes. Namimiss ko siya. Ako rin, anak, ako rin. Nag-usap kami hanggang maluto ang manok, nagbabahagi ng mga alaala ni Teresita at gumagawa ng mga plano para sa susunod na semester ni Elias. Ang bahay ay muling naging buhay sa pag-uusap at tawanan, tulad ng dati noong naroon pa si Teresita para punan ang mga tahimik na espasyo. Habang nakaupo kami para kainin ang aming simple, ngunit kasiya siyang pagkain, tiningnan ko ang aking apo sa kabila ng lamesa. Talagang tiningnan ko siya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan ng isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Pag-asa, hope. Tatawagan natin ang kolehiyo bukas, sabi ko hinihiwa ang aking manok. Tiyakin natin na ayos ang... Lolo, hindi niyo kailangang gawin lahat ito para sa akin. Oo, kailangan ko. Ang pamilya ay para sa ganong bagay. Nagkatinginan kami sa kabila ng lamesa. Ang pamilya ay nag-aalaga sa isa't isa. Tumunog ang telepono habang tinatapos namin ang dessert. Mga tira-tirang pie na nahanap ko sa freezer. Ang tunog ay tumagos sa aming mapayapang gabi na parang kutsilyo at nakita kong agad na naging tensyonado si Elias. Tiningnan ko ang caller ID at naramdaman kong umigting ang pangako, si Maria. Ang mapayapang pagkaluskos ng fireplace ay nabasag ng 3 malalakas na katok sa pintuan sa harap. Hindi ang mahinang pagkatok ng kapitbahay o ang alanganing pagtapik ng isang taong hindi sigurado. Ito ang makapangyarihang paghampas ng isang taong umaasa ng agarang pagsunod. Halos mabitawan ni Elias ang kanyang tasa ng kape. Lolo, magtago po kayo sa likuran ko, sabi ko. Inilapag ang sarili kong tasa at lumakad patungo sa pinto. Muling dumating ang katok, mas mapilit ngayon, kasabay ng tunog ng maraming boses sa aking porch. Binuksan ko ang ilaw sa porch at sumilip sa peephole. 2 opisyal ng pulisya ang nakatayo sa aking pintuan. At sa likuran nila, parang mga mandaragit na naghihintay ng kanilang pagkakataon, ay sina Rodolfo at Maria. Ginong Burke, palitan ng apelido ng lolo kung gusto, pero pananatilihin ko muna ang orihinal na apelido ng lolo kung hindi binanggit sa transcript. Tawag ng nangungunang opisyal. Pulisya, kailangan po naming makausap kayo. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Inilalagay ang aking katawan upang harangan ang kanilang paningin kay Elias. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, mga opisyal? Agad na sumulong si Rodolfo, itinuturo ako ng kanyang daliri. Opisyal, kailangan nating ayusin ang sitwasyong ito. Ginoong Burke, mayroon ba kayong binata na nagngangalang? Oo, sabi ko ng simple. Nandito ang aking apo. Kinidnap niya ito. Sinira niya ang bahay namin at kinuha ang bata.
nang walang pahintulot. Ang boses ni Rodolfo ay tumaas ng dramatiko. Ang binata ba ay narito ng boluntaryo? Tanong ng pangalawang opisyal na kumuha ng notepad. Bago ako nakasagot, lumitaw si Elias sa tabi ko, nakabalot pa rin sa kumot mula sa sopa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Gusto kong manatili sa aking lolo, namula si Rodolfo. Tingnan nyo, pinupuno niya ng kasinungalingan ang isip ng bata. Ginagawa siyang galit sa sarili niyang pamilya. Anong kasinungalingan? Lumabas ako ng bahagya. Ang katotohanan tungkol sa kung paano mo siya iniwan sa labas sa lagay ng panahon na nagyayelo sa loob ng 4 na oras. Ang katotohanan tungkol sa kung paano mo siya inaabuso sa loob ng 3 taon. Pang-aabuso? Tumawa si Rodolfo, ngunit tila pilit. Tinuturuan ko siya ng responsibilidad. Sinira ng bata ang buong Thanksgiving namin at kailangan niyang matuto na may mga kahihinatnan ang kanyang mga kilos. Tumingin ang unang opisyal kay Rodolfo na may pagod na ekspresyon na ng isang taong nakapag-awat na ng maraming pagtatalo sa pamilya. Ginoong Burke, kailangan naming papasukin kayong lahat para mapag-usapan natin ito ng maayos. Bumalik ako ng may pag-aalinlangan, pinapayagan ng mga opisyal na pumasok sa aking sala. Sumunod agad si Rodolfo, si Maria ay sumusunod sa likuran niya na nakatingin sa sahig. Tila mas maliit siya, humina, na parang isang babaeng sa wakas ay napagtanto ang tunay na halaga ng mga desisyong ginawa niya. Ngayon, sabi ng opisyal, kinuha ang kanyang notepad. Magsimula tayo sa simula. G. Elias, sinasabi mong kinuha siya ng taong ito. Talagang po, tuwid na tumayo si Rodolfo. Ginagawa ang kanyang performance bilang makatwirang autoridad. Umuwi ako mula sa trabaho at nakita kong sirang ang aking pinto at wala na si Elias. Nang tumawag ako, sinabi ng mga kapitbahay na nakita nila ang isang matandang lalaki na pinipilit ang bata papasok sa isang truck. Pinipilit? Hindi ko napigilan ang pagtataka sa aking boses. Opisyal, iniligtas ko ang aking apo mula sa pang-aabuso sa bata. Iyan ang sinasabi niya, sabi ni Rodolfo, umiling ng may lungkot. Ngunit ang totoo ay hindi niya kailanman sinang-ayunan ang kasal ko sa kanyang anak. Naghahanap lang siya ng anumang dahilan para gumawa ng gulo. Lumingon ang opisyal kay Elias na nakatayo malapit sa akin, kaya naramdaman ko ang panginginig niya. Anak, pinilit ka ba ng taong ito na sumama sa kanya? Hindi po, sir. Iniligtas niya ako. Iniligtas ka mula saan? Bahagyang lumingon si Elias kay Rodolfo. Pagkatapos ay bumalik sa opisyal. Mula sa pagkamatay sa lamig sa porch, tumingin ang pangalawang opisyal sa kanyang notepad. Ipaliwanag mo iyan. Nakasunog ako ng manok kaninang umaga. Pinarusahan ako ni Rodolfo na umupo sa labas sa lamig para pag-isipan ang mga ginawa ko. Mahigit 4 na oras akong nandoon sa temperaturang 5 degrees Celsius. Nagpapalaki lang siya, mabilis na sagot ni Rodolfo. Siguro 1 oras lang iyon at nakasuot siya ng maayos. 1 oras? Tinitigan ko siya. Opisyal, meron akong mga saksi. Ang apo ko ay nakaupo sa porch na nakasuot ng manipis na kamiseta at jeans noong dumating ako ng 3:15 p.m. Nandoon na siya mula 11 ng umaga. Ang unang opisyal ay tumingin kay Rodolfo na may bagong interes. Ginoo, totoo ba na pinilit ninyo ang binata na umupo sa labas bilang parusa? Sandali, oo. Ngunit ginagawa niyang mas masahol kaysa sa nangyari na nandoon siya sa nagyayelong klima sa loob ng ilang oras. Bahagyang nag-crack ang pagiging kampante ni Rodolfo. Tingnan nyo, minsan kailangan ng mga teenager ng mahigpit na disiplina. Hindi pumayag si Mami, sinabi ni Elias. Ang kanyang boses ay lumalakas. Hindi ka lang pumigil. Lahat ng mata ay napunta kay Maria na nananahimik sa buong palitan. Nakatayo siya sa tabi ng pasukan na parang handang tumakas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakrus sa harap niya. Ginang, magalang na tanong ng unang opisyal. Kailangan naming malaman ang bersyon ninyo ng mga pangyayari. Si Maria ay parang isang babaeng nakatayo sa gilid ng bangin. Alam na kung anuman ang sabihin niya ay magtatakda kung hihila ba siya pabalik sa kaligtasan o babagsak sa bangin. Ako, ang boses ni Maria, ay halos pabulong. Naglinis siya ng lalamunan at muling sinubukan.
Nasunog nga ni Elias ang manok kaninang umaga. At si Rodolfo galit na galit, sobrang galit. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang asawa, pagkatapos ay mabilis na lumayo. Sinabi niya na kailangang matuto si Elias ng responsibilidad sa pamamagitan ng pag-upo sa labas sa nagyayelong klima. Tumango si Maria ng may kalungkutan. Sabi ni Rodolfo, tuturuan siya nitong maging mas maingat. Gaano katagal siya sa labas, Ginang? Isa pang tingin kay Rodolfo na nakatayo ng matigas na may halos kontroladong galit. Mula bandang alas 11, hanggang kailan? Ang kanyang boses ay lumiliit sa bawat salita. Hanggang sa dumating ang aking ama, bandang 3:15 p.m. Mabilis na nagkalkula ang opisyal. Mahigit 4 na oras sa temperaturang 5 degrees Celsius. Pinapalaki niya ito! Agad na sumingit si Rodolfo. Pwede siyang pumasok anumang oras kung humingi siya ng tawad at nagpakita ng pagsisisi. Hindi niya magagawa. Biglang sabi ni Maria at lahat ay napatingin sa kanya. Ikinandado mo ang pinto. Sinabi mo sa akin na huwag ko siyang papapasukin anuman ang mangyari. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Namutla si Rodolfo, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay namutla ulit. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Ano ang ginagawa mo? Nagsasabi ako ng totoo. Tumingin siya kay Elias at nakita ko ang mga luha na nagsisimulang mabuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nagsasabi ako ng totoo. Bahagyang yumuko ang opisyal. Gang, Maria, nangyari na ba ang ganitong uri ng parusa noon? Oo, lumabas ang salita sa isang bugso na para bang matagal na niya itong pinipigilan. Pinatulog siya ni Rodolfo sa garahe, sa basement. Inilabas niya siya sa bahay ng magdamag. Kinokontrol niya kung kailan pwedeng kumain si Elias, kailan siya pwedeng maligo, kailan siya pwedeng magsalita sa hapagkainan. Lumakas ang boses niya sa bawat pag-amin. Maria, tumahimik ka! Sa wakas ay nahulog ang maskara ni Rodolfo. Wala kang alam sa ginagawa mo. Sisirain mo ang lahat ng itinayo natin. Ang itinayo natin? Lumingon siya kay Rodolfo na may bigla ang galit. Ano ang itinayo natin kundi takot at pagdurusa? Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Pinanood ko ang pagbabago sa mukha ni Elias habang ang kanyang ina ay sa wakas ay tumayo para ipagtanggol siya. Ang 3 taon ng pagdududa at pagpapatiwakal ay tila natunaw habang napagtanto niyang may iba pang nakakakita sa katotohanan ng kanyang pinagdadaanan. Tumayo ang unang opisyal at lumapit kay Rodolfo. Ginoo, kailangan kong ipabalik mo ang iyong mga kamay sa likod mo. Ito ay kalokohan. Aarestuhin niyo ako dahil sa salita ng isang mapait na matanda at sa kanyang mapanlinlang na anak na babae. Batay sa pisikal na ebidensya at maraming pinagkakaisang testimonya tungkol sa child endangerment, kalmadong sabi ng opisyal, kinuha ang kanyang handcuffs. May karapatan kang manahimik. Habang binabasa nila ang kanyang mga karapatan at inilalabas si Rodolfo, lumingon siya kay Maria na may purong puot sa kanyang mga mata. Magsisisi ka sa pagtataksil na ito. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang lahat. Wala kang magiging halaga kung wala ako. Mas gugustuhin kong maging wala kaysa panoorin kang sakta ng anak ko, sabi ni Maria. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunog niya ang malakas na babaeng nagpalaki kay Elias ng mag-isa. Isinara ang pinto sa likuran ng mga opisyal at ng kanilang bilanggo. Naiwan kaming 3 ng mag-isa sa aking sala. Bumagsak si Maria sa isang upuan at nagsimulang umiyak. Hindi ang tahimik, maingat na luha na inilabas niya kanina, ngunit malalim, nagngangalit na pag-iyak na tila nagmumula sa mga taon ng nakabaon na sakit. Agad na lumapit si Elias sa kanya, lumuhod sa tabi ng kanyang upuan. Ina, okay na, tapos na. Ikinalulungkot ko, bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dapat pinrotektahan kita. Dapat mas naging matatag ako. Naging matatag ka ngayong gabi, sabi ko. Umupo muli sa aking upuan sa tabi ng fireplace. Nang pinakamahalaga, pinili mo ang iyong anak kaysa sa iyong asawa. Nangangailangan iyan ng tunay na tapang. Ang apoy ay kalmadong kumalabog sa malaking silid.
At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang aking bahay ay muling naramdaman na isang tunay na tahanan. Hindi lamang dahil ligtas ang aking pamilya, kundi dahil sa wakas ay nasabi ang katotohanan at ang katarungan ay ipinapatupad. Tumingin si Elias sa akin mula sa kanyang pagluhod sa tabi ng upuan ng kanyang ina. Ano ang mangyayari ngayon, Lolo? Ngayon, magpapagaling tayo, sabi ko ng simple. Maglalaan tayo ng oras at magpapagaling tayo. 4 na buwan ang lumipas, ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana ng aking kusina habang si Maria ay nagbabaliktad ng mga pancakes sa griddle at si Elias ay nakaupo sa lamesa, sinusuri ang kanyang acceptance letter mula sa Universidad ng Santo Tomas, UST, para sa engineering program, isang kilalang universidad sa Maynila. Full scholarship, sabi niya sa ika-10 pagkakataon sa linggong iyon. Hindi pa rin lubos na makapaniwala. Talagang babayaran nila ako para mag-aral. Iyan ang nangyayari kapag ikaw ay napakatalino at masipag magtrabaho, sabi ni Maria, isinampa ang mga pancakes sa kanyang plato. Iba na ang anyo niya ngayon, mas matatag, mas may kumpiyansa. Ang part-time job sa lokal na library ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na hindi niya kailanman nakuha at ang divorce settlement ay nagbigay ng sapat na pera para makapagsimula muli. Sana ay ipinagmamalaki ka ni Lola, sabi ko. Umupo sa aking upuan kasama ang aking kape. Ang kusina ay naramdaman na buhay sa paraang hindi nito naramdaman mula nang mamatay si Teresita, puno ng pag-uusap at tawanan at ang komportabling kaguluhan ng isang totoong pamilya. Si Maria ay nanirahan ng permanente pagkatapos ng hatol kay Rodolfo. Ang guest room ay naging kanyang espasyo at ginawa naming disenteng silid tulugan para kay Elias ang basement. Hindi isang selda ng parusa tulad ng sa bahay ni Rodolfo, kundi isang komportabling silungan na may magandang init at mga bintanang talagang bumubukas. Sigurado ba kayong okay lang na manatili kami rito ng walang katiyakan? Tanong ni Maria, sumali sa amin sa lamesa. Alam kong sanay na kayo sa inyong kalayaan. Sobrang overrated ang kalayaan, sabi ko. Nangangahulugan ng bawat salita. Ang pamilya ang mahalaga. Bukod pa rito, sino pa ang magsisigurong hindi susunugin ni Elias ang kusina kapag sinubukan niyang magluto? Minsan lang iyon, Lolo, protesta ni Elias, tumatawa. At maliit lang ang apoy. Tumunog ang telepono at sinagot ito ni Maria. Residencia Burke. Oh, hi Jake. Oo, nandoon siya. Guitar practice ng alas 4? Sige, sasabihin ko sa kanya. Isinara niya ito at humarap sa amin. Gusto mong malaman ni Jake kung plano mo pa ring mag-practice para sa talent show. Talent show? Itinaas ko ang aking kilay. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa talent show. Ngumiti si Elias. Mas mukha siyang kumpiyansa na binata na dapat siya. Wala lang yon. Kami ni Jake ay gagawa ng acoustic set. Ilang kanta ng classic rock na malamang ay makikilala mo. Nasa unang hanay ako, ipinangako ko. Pagkatapos ng almusal, nakita ko si Maria sa sala na inaayos ang mga bagong larawan ng pamilya sa mantel, kasama ang mga larawan ni Teresita. Mayroong isa mula sa graduation ni Elias sa high school na hindi namin napuntahan dahil sa sitwasyon ni Rodolfo. Isa mula sa aming fishing trip noong nakaraang buwan at isa mula sa umaga ng Pasko, ang aming unang tunay na Pasko ng pamilya sa loob ng maraming taon. May balita ba mula kay Rodolfo? Tanong ko. Bagaman hindi ko sigurado kung gusto kong malaman. Tumawag ang abogado niya kahapon. Mukhang maayos daw ang anger management therapy niya pero nawalan siya ng trabaho sa supermarket. Nagkibit-balikat siya, hindi mukhang naaawa. Babalik siya sa Cleveland para tumira sa kanyang kapatid na babae. Mabuti. Kung mas malayo, mas mabuti. Minsan naawa ako sa kanya, pag-amin niya. Pero naalala ko ang ginawa niya kay Elias. At mabilis na nawawala ang pakiramdam na iyon. Pagsapit ng hapon, habang si Elias ay nasa guitar practice, nagtulungan kami ni Maria sa hardin. Inihahanda ang lupa para sa vegetable patch ni Teresita. Maaga ang tagsibol ngayong taon at mayroong isang bagay na puno ng pag-asa sa pagtatanim ng mga binhi at pagpaplano para sa paglago. Tay, sabi ni Maria, nagbunot ng damo ng may determinadong pagtuon. Kailangan ko ulit magpasalamat sa inyo sa ginawa nyo.
Kung hindi kayo dumating noon, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ko, tinatalikuran ng isang matigas na bukol ng lupa. Ginagawa ko lang kung ano ang gagawin ng sinumang lolo. Hindi po. Inispirikyo nyo ang lahat para iligtas siya. Maaari kayong makasuhan, maaresto, at mapag-akusahan ng kidnapping. Ngunit hindi ako nakasuhan. Ang katotohanan ay may paraan para manalo sa huli. Ngumiti siya, pinupunasan ng dumi mula sa kanyang mga kamay. Madalas sinasabi ni Teresita na matalino siya, mas matalino kaysa sa akin, na dapat mas nakinig ako sa kanya. Pagsapit ng gabi, nakabalik kami sa aming nakagawian. Hapunan ng magkakasama na sinusundan ng kung anong game show o pelikula ang ipinapalabas sa telebisyon. Hindi ito kapanapanabik o maluho, ngunit ito mismo ang kailangan naming lahat. Mahuhulaan, mapayapa, ligtas. Nasa corner si Elias na may gitara, tahimik na nagpa-practice habang si Maria ay abala sa crossword puzzle at ako ay nagbabasa ng pahayagan. Mga normal na aktibidad ng pamilya na tila imposible ilang buwan lang ang nakalipas. Lolo, sabi ni Elias sa gitna ng isang commercial break, naisip kong magpalit ng major. Mula sa engineering patungo sa social work, siguro counseling. Gusto kong tumulong sa ibang mga bata na dumadaan sa pinagdaanan ko. Naramdaman ko ang pag-agos ng pagmamalaki na halos pumigil sa aking paghinga. Ang binatang ito na may lahat ng karapatang maging mapait at galit ay gustong gamitin ang kanyang karanasan upang tumulong sa iba. Iyan ay isang magandang layunin, sabi ko. Madalas sinasabi ng lola mo na ang pinakamahusay na paraan upang gumaling mula sa sakit ay ang tulungan ang iba na iwasan ito. Talaga po ba niya sinabi iyon? Oo, kasama ang halos 1,000 iba pang karunungan na dapat kong mas pinakinggan ng mas mabuti. Habang lumalalim ang gabi at si Maria ay nakatulog sa kanyang upuan, lumabas kami ni Elias sa back porch para tingnan ang mga bituin. Ang gabi ay malinaw at malamig, ngunit hindi katulad ng kakilakilabot na araw ng pasasalamat nang matagpuan ko siyang nagyayelo sa pintuan ni Rodolfo. Handa ka na ba sa pagbubukas ng fishing season? Tanong ko. Hindi na makapaghintay. Sa tingin niyo po ba makakahuli tayo ng mas malaki kaysa noong nakaraang taon? Sa swerte mo, baka makahuli tayo ng balyena. Tumayo kami sa komportabling katahimikan. 2 henerasyon ng mga Burke o anumang apelyido ng lolo na nakahanap ng daan pabalik sa isa't isa sa gitna ng krisis at katotohanan. Sa loob ng ilang buwan, si Elias ay magtutungo sa kolehiyo at kalaunan ay magtatayo ng sarili niyang buhay at pamilya. Ngunit ang pundasyon ay matibay na ngayon na binuo sa katapatan at proteksyon at ang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Lolo, sabi ni Elias habang papasok kami, salamat sa pagpunta para kunin ako. Salamat sa pagiging karapat-dapat iligtas. Ang bahay ay mainit at maliwanag habang isinasara namin para sa gabi. 3 tao ang natutong ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kapag ito ang pinakamahalaga, pagsasabi ng totoo kahit mahirap, at pagprotekta sa mga taong mahal mo, anuman ang maging kapalit. Ipinagmamalaki sana ni Teresita kaming lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impression sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.